Good morning mga ka-Warmbill Philippines. Yan, harvest na natin yung mga vermicast dito. So, konti lang yung hinarvest namin kasi ibinigay namin yung ibang harvest doon sa aking father, sa mother ko, sa kay Dennis, saka kay Amben, sa aking kapatid. So, yan. At, well, totally damaged pa rin kami ng bagyo. Ngayon pala kami nag-aayos. Yan, nakita nyo naman mga ka-Warmbill Philippines, mga kaagi, mga tebulats. No? So in support sa ating mga local farmers, ito pa, yan, nag-harvest pa sila ng vermicast. So itong portion na to, yan, na-harvestan na yan. At ngayon ay nag-harvest pa rin tayo. So pinipilian muna yan ng malilinggit na bulate, mga ka-Warmbill Philippines. Sineseparate yung mga maliliit na bulate and yung mga hindi pa nakakain ng bulate tulad ng mga dahon. Yan, nakikita nyo naman nasa ibabaw, tinatanggal yan. And then pagkatanggal, pagkapili, yan, so sasalin sa timba, no? So sa mother na worm bed ko to. So yung isang worm bed mga ka-tebulats, kung doon po sa mga nagtatanong sa papaano yung kanyang recovery rate at saka yung kanyang production, so bibigyan ko po kayo ng rough estimate, no? So ang isa pong worm bed na may haba na 10 meter by 1 meter at may taas na 6 inches can produce, no, at least mga ka-Warmbill Philippines, 5 sacks of vermicast. Yun yung kanyang produce, no. Pero no, meron pa siyang 15 sacks or 15 sako na goods in process. So meron pang mga materials na hindi nakakain ng bulate na in process pa, no? At after few days into 1 month ay makakaproduce ulit yun ng another 5 sacks, no? So meaning ang 1 meter by 10 meter can produce, no po, na 5 sacks of good vermicast. And at the same time, meron siyang goods in process na 15 bags per month. Yan. So ang tanong, yes po, pwede po na i-harvest yung 15 sacks na vermicast, pero hindi ka maglo-load. Doon naman sa that is vermicomposting. So new loading ka. Samantalang dito sa process na to na ginagawa nila ay hindi, no. Meron siyang goods in process, may ready to sell, no? At yan nga yung kanilang hina-harvest ngayon. Goods available for sold. And then kung makikita mo to, side na to, mga Warmbill Philippines, no? Itong side na to, yung na-harvest na. So low-loadan ulit yan ng another 5 sacks to 10 sacks na substrate para ipakain sa mga bulate. And then later on, no, ay magiging katulad na rin na itong kanilang hina-harvest. So napakadali naman at malinis yung kanilang vermicast. Ayan, no, granulated yan mga ka-Warmbill Philippines, kaya halos konti na lang yung inaalis nila, yung maliliit na bulate saka yung mga materyales na hindi pa nakain ng worms. Konting-konti lang po yun. Ang logic nito mga Warmbill Philippines ay ating ma-secure yung ibang mga bulate, huwag mapasama sa bentahan kasi sayang naman, and at the same time yung mga malilinggit pa, yung mga juveniles, no, ay ma-separate din. Yan, so
Yan lang kagandahan mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga tebulats, ay napakasimple lang nitong proseso na ito at hindi mahihirapan yung nasa backyard, no. So kung titingnan natin sa aspeto ng livelihood, no, yung 10 meter na tagiliran ng bahay can produce 5 sacks of vermicast, no. That is an additional income of 4,000 to 5,000 pesos per month kung ikaw ay nag-Shopee, no, or 2,000 to 2,500 pesos kung ikaw naman ay nagbebenta personally. Yan. So ganyan yung kanyang bentahan mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. Nakita nyo naman, oh, damage sa damage itong aming area. Yan pa mga bubong na inanod ay nilipad. At yan, halos wala ng dahon ng mga puno. Yun, submerged sa tubig kami mga ka-Wormville Philippines. Pero bagamat ganon ay patuloy ang buhay natin. While ang mother ko ay naka 25 kilograms nitong bulate last time, at ngayon naman ay may additional 5 sako siya, kaya yung kanyang 8,000 pesos plus itong kanyang 2,000 pesos ay naka-recover naman siya ng 10,000 dito sa kanyang malinggit na production area na to. So ang maliit na production area niya na to ay ano lang, 50 square meter. So kumikita siya ng more than 10,000 a month sa vermicast saka sa bulate. As a senior citizen ay malaki na yon, no, kasi wala naman ang mother ko na pension, pero yan, meron siya pinagkakaabalahan at pinagkakakitaan. So meron siyang additional order next month, this coming month actually, ngayong end ng November magre-release na naman ulit siya ng kanyang bulate. So we're hoping na maka another 30 kilograms ulit siya kung papalarin. Well, maraming production itong sa mother ko pero at this moment mahirap i-quantify kasi maliliit pa yung bulate. And marami kasing namatay kaming bulate dahil nga na-submerge tong area sa water, kaya yun. So pinilit pa rin namin mga Wormville Philippines na huwag pong itaas ang bulate dahil ayaw din po naming masaktan ang mga bulsa ng ating mga local farmers at ng mga magpapanimulang muli doon sa kanilang production. Kaya naka-pin po kami sa 400 pesos pa rin po per kilograms ng bulate. So salamat po doon at we hope po doon sa nadalahan at ng tulong ng bulate sa North. We hope po na gawan nyo na po ng magandang technology ang inyong mga worm bed para malaking aral po yung bagyong ito sa atin, ano, itong bagyong Christine, para hindi po tayo mamatayan ng bulate. Kami din po kasi we didn't expect na umapaw ang tubig, no, after 10 years. Well, more than 10 years, no. Umapaw yung ilog namin. Ito isa sa may pinakamalaking baha kasi umabot sa dibdib yung tubig, kaya na-submerge yung bulatihan namin doon sa kabilang production site. So yan mga Wormville Philippines, napakadali naman ang ginagawa nila. So maya maya meron ng pambenta ng
na 5 sacks na vermicast ang aking mother. At well, may additional din ako na na 3 sacks kasi darating dito si Tito J Di Mapilis ng Agri sa Agri. Hello Tito J, ingat kayo sa daan. So ayan mga ka-Wormid Philippines, mga ka-Agri, mga Tebulats, almost ready na to. May 5 sako na ulit na vermicast ang nanay ko. Si paring Dennis ay 3, sa father ko ay 3, so ako ay 6, sa kapatid ko ay 5, ay 10. Kaya kami ay more than 30 sacks tong aming i-release na vermicast today. Yan mga Wormid Philippines, mga ka-Agri, mga ka-Tebulats, fresh from the worm bed ang pagkaka-harvest ng vermicast. Purong-puro yan. Salamat, ingat po tayong lahat. God bless us all.